Noong 2002, ang pagiging tapat na tagasunod ng Uniteam ay tila isang badge of honor. Pero ngayong 2026, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Napansin niyo ba? Maraming mga kilalang mukha ng dati frontliners sa pagtatanggol sa pamilyang yon ang biglang nagiging neutral o kaya naman ay hayagang itinatanggi ang bansag sa kanila. Bakit nga ba nagkakaroon ng selective memory ang ating mga opisyal? Hihimayin natin ang biglaang pagbabago ng tono ni Kiko Barzaga, Toby Chanco at iba pang mga pangalang dati ay todo depensa. Pero ngayon ay kanya-kanyang bitiw sa lubid para hindi masama sa issue. Takot nga ba silang lumubog kasama ng barko? Simulan natin kay Kiko Barzaga. Kilala siya sa matatapang na post sa social media na pumapabor kay VP Sara at former President Rodrigo Duterte. Pero sa gitna ng mga ethics complaints at issue ng sedition, pilit niyang nililinaw na ang kanyang suporta ay base sa prinsipyo at hindi dahil siya ay bulag na tagasunod. Okay. Tawagin mo man siyang Congress Meow o advocate ng animal welfare, pero parang ayaw niyang makahon sa bansag na DTS. O eto pang isa, si Toby Chanco. Heto naman ang isang opisyal na nag-viral kamakailan dahil sa direktang linya niyang hindi ako DTS. Nagulat ang marami dahil sa mga nakaraang budget hearings at impeachment talks, tila siya yung nagiging shield ng OVP. Ngayon, ang katwiran niya ay tungkol na sa legislative standards. Stratehiya ba to para manatiling safe sa gitna ng mga nag-uumpugang bato sa politika? Maging si Rowena Guanzon na umaming love siya ng mga DDS, dati ay tila honorary member siya ng grupong to dahil sa tindi ng kanyang pagkampi sa kanila laban sa ibang kulay. Pero ngayon, nililinaw niya na kakamping pa rin siya at ang kanyang pagkampi ay dahil lang sa personal na pagkakaibigan. Isang klaseng denial na nagpapatunay na ayaw na niyang mabansagang bahagi ng grupong kino-question ngayon ng taong bayan. Samantalang sina Mike Defensor at Chavit Singson na dating mga haligi ng suporta ay tila naging mas mainit na. Si Defensor ay may mga kritisismo na ngayon sa administrasyon pero umiiwas na ring ituring na frontliner ng DDS movement. Habang si Leandro Leviste naman ay mas tumutok sa kanyang mga negosyo at district projects. Mapapansin nyo na unti-unting dumidistansya ang kanilang pamilya habang lumalabas ang mga kontrobersya sa dating alyansa. Kung dati ay proud silang suot ang pula at berde, ngayon mas pinipili na nilang maging independent or mag-focus sa local projects. May mga nagsasabi na ang biglaang pananahimik na to ay dahil sa takot silang madamay sa investigasyon ng ICC o sa mga issue ng maanumalyang flood control projects na binubusisi ngayon sa Kamara. So, bakit nga ba ayaw nilang aminin na DDS sila? Simple lang. Ang dating sikat na bansag na ito ay may bit-bit na ngayong political baggage. Mula sa issue ng maanumalyang paggamit ng confidential funds, ang librong Isang Kaibigan, hanggang sa mahiwagang resibo ni Mary Grace Piatos, tila ba nagiging liability na ang pagkakadikit sa pamilyang yon habang papalapit ang 2028 elections. Tandaan natin, ang mga politikong ito ay eksperto sa survival. Alam nila kung kailan lalapit at kung kailan dapat magugas ng kamay para hindi mabahira ng kanilang pangalan. Ang masaklap dito, yung mga ordinaryong supporters nila ang naiiwang nagbabangayan sa comment sections ng social media, habang ang kanilang mga idolo ay abala na sa pagre-brand ng sarili nila para sa susunod na kabanata.